Ayan, muli maligayang pagbabalik sa Ariling Panlipunan 10. Natapos na natin ang Module 1, which is yung pagkamamamayan o citizenship, isang konsepto at katuturan. So ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga karapatang pantao. Yan po ang ating paksa na tatalakayin sa araw na ito. So balikan muna natin paano nga ba nagsimula ang konsepto ng karapatang pantao. So hindi po yan nabuo kasalukuyan lamang, ngunit noong panahon po ng 539 BCE, ayan, ay meron na pong konsepto ng karapatang pantao. Kagaya na lamang nito, nung sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at ang kanyang mga tauhan, ang lungsod po na Babylon. Ayan, so pinalayaan niya po kasi tatandaan ninyo kapag dumadaan po talaga sa digmaan, okay, ang mga tao dati, okay, ang mga iba't ibang kabihasnan. So, dito sa panahon po ni Haring Cyrus, so tandaan nyo lang na kapag ang isang bansa ay nasakop ng mga mananakop, syempre alipin po ito. Okay? So kagaya po ng ginawa ng mga Spaniards sa bansang Pilipinas. So tayo po ay pinahirapan, inalipin, inalipusta ng mga Espanyol. Ngunit sa panahon po nito ay actually noong panahon ng Spanish era dito sa atin ay nag-e-exist na po ang salitang karapatang pantao. Ngunit para sa kanila ay hindi ito nababagay na ipatupad sa ating bansa dahil tayo ay sakop nga nila. So, pinalaya po, ayan, ni Haring Sir Cyrus po ng Persia ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sarili nilang relihiyon kasi dati di naman nauuso yung relihiyon kasi nga po ang kanilang sinasamba ay ang kanilang pinuno lamang ang kanilang hari at yung kanilang hari naman ay meron pong pinipili na Diyos. Okay? Ng Diyos. So, yun lamang pa maaari nilang sambahin. So, hindi sila maaaring pumili ng kanilang magiging relihiyon. Okay? So, kung kanino sila dapat sumamba. Okay? Na Diyos. So, yun lamang pinili ng kanilang hari. Okay? So, ngayon, sa panahon ni Haring Cyrus, idineklara niya ang pagkakaroon po ng pagkapantay-pantay ng lahat ng lahi. So, nung yung mga alipin na ito, binigyan niya ng karapatan na pumili. Okay? Binigyan niya ng karapatan na lumaya din sila. So, tandaan nyo si Haring Cyrus, o mas kilala din po siya sa tawag na Cyrus the Great. Kasi nga po, dahil sa kanyang mga ginawang pagbabago. Okay? Na hanggang ngayon, ine-enjoy po natin itong mga karapatan na ito. At nakatala po ito sa baked clay cylinder na tanyag po sa tawag na Cyrus cylinder. So ito po ay clay po siya na naglalaman po ng iba't ibang karapatan. So, tinagurian po itong world's first charter of human rights. So, dahil hindi naman uso dati yung mga papel-papel, diba? Uso dati ay ang mga baked clay. Ayan. So, isinusulat po nila doon yung mga batas po nila. Okay, sa baked clay po. Okay. So, kinakitaan din po ay sa mga sumunod naman po na mga panahon, ayan, kinakitaan din po ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ng iba pang sinaunang kabihasnan katulad po ng India, ayan, Greece, at Rome. So, kung maalala po ninyo yung salitang Mesopotamia, ayan naman po ay, ayan, yung Mesopotamia,
yan magkakasama po yan sila, mga kabihasnan na yan. Mesopotamia po sa panahon ngayon ay Iraq po yan. Okay, so napapansin po ninyo, ayan yung Greece at Rome, 'di ba? Yung Greece o yung mga Griyego, mga tao yan sa Greece, na kung saan 'di ba sa kanila po nanggaling yung pagkamamayan or citizenship. So doon, ayan, nagsimula na po na magkaroon ng iba't ibang karapatan ang bawat tao sa bansa na yon. Okay, so yan din po ay naging konsepto ng United Nations sa pagbuo po ng karapatang pantao. At yun din naging konsepto ng bansang Pilipinas. Okay, so ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya, so ito po yung nagpapatunay na nagkaroon nga po ng um, kalayaan o karapatan ang bawat tao na pumili ng kanilang relihiyon. So as you can see sa kontinenteng Asia po, ay napakadami pong iba't ibang relihiyon. Okay? So dito pa lang sa atin, 'di ba? Iba-iba na din po ang mga paniniwala. So yan po yung isa sa karapatan na ini-enjoy po natin. Okay, so iba pang nakapaglahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad, kaisipan, tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kanyang kapwa. Okay, so since may karapatan tayo, meron po tayong tungkulin sa ating kapwa at sa ating bansa. So noong ang Universal Declaration po of Human Rights, okay, ng United Nation ay isa po sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao. Again, binuo po ito ng United Nations or nagkakaisang mga bansa. So, tandaan nyo lang yung UDHR, Universal Declaration of Human Rights. So, napakahalaga nito dahil naglalaman ito ng iba't ibang karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng isang tao. So, syempre kabilang dyan ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at ang cultural. So, noong 1864 po isinagawa ang pagpupulong ng 16 na Europeyong bansa at ng ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. So, nasa kontinenteng Europe po yan. Okay, kinilala ito bilang the first Geneva Convention na may layuning isa alang-alang ang pag-aalaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo ng walang anumang diskriminasyon. So after po ito ng World War II, kasi alam naman natin na sobrang dami ang namatay at nasugatan po sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. So hindi na po sila nag-exclude kung ano man ang iyong lahi, kung nais po ng tulong ay tutulungan po ng United Nations. So sa pagbuo po nito class ay inimbitahan po ang iba't ibang bansa para po pag-usapan, palangkasin, talakayin ang mga batas na dapat isaalang-alang sa bawat bansa. So kung ipinag-utos ito ng United Nations, pinag-utos din po niya na gumawa sa sariling bansa ng iba't ibang batas tungkol sa karapatang pantao. So diyan syempre sa karapatang pantao ay kasama diyan ang dapat walang diskriminasyon. So as you can see, sa mga nagdaan natin ng mga talakayan ay merong mga iba't ibang laws or batas ng bawal po ang diskriminasyon. So matatandaan niyo yung ginawa, yung all discrimination, okay, wait lang. Okay, nakalimutan ko. Okay, yun pala yung CEDAW. Okay, CEDAW, which is Convention of Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women. Okay.
So, yan. So, ilan lamang yan na sa mga binalangkas po ng United Nations. Tandaan ninyo, 'pag nagbigay po ng batas, utos ang United Nations ay hindi nila maaring hahayaan lamang na, without monitoring. So, mino-monitor po 'yan ng United Nations, ayan, commissions, kung talaga bang ipinapatupad ng mga bansang kasapi sa United Nations ang human rights, kasi sobrang halaga. Ibig sabihin dito sa human rights ay pinapahalagahan po ang bawat tao sa buong mundo. Okay? So therefore, ang bawat isa ay napakahalaga. Okay. So sa kasalukuyan po, ayan, noong 1948 itinatag ang United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna po ni Eleanor Roosevelt. So, hindi na bago sa kanila si Eleanor Roosevelt since asawa po siya ng Pangulo ng United Nations na si Franklin Roosevelt. So nang naitatag po ang United Nations noong Oktubre 24, 1945, binigyang diin ng mga bansang kasapi nito na magkaroon po ng konkretong balangkas upang matiyak na maibabahagi ang kaalaman at maisakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa. So ito ay naging bahagi po ng agenda ng United Nation General Assembly. Okay? So, kailangan po, ayan, dapat mayroong konkretong balangkas upang matiyak po na naisakatuparan ang mga karapatan. So, hindi lamang siya inutos na basta-basta ng United Nations, but nais po ng United Nation, okay, na magkaroon po talaga at naisakatuparan ang mga karapatan na ito upang ang bawat isa ay mayroong proteksyon kung mayroon pong lalabagin ng mga karapatan. Kaya naman sa Pilipinas, mayroon po tayong tinatawag na Human Rights Commission. So kung natatandaan po ninyo, kasi pinag-utos yan ng United Nations na dapat ang bawat bansa na kasapi po ng United Nations ay magkaroon ng Human Rights Commission. So sila po yung mga ngalaga, okay, magpoprotekta sa lahat ng mga tao, ayan, na inaabuso or inabuso po, okay, or tinanggalan ng karapatang pantao. So kung matatandaan po ninyo during Duterte's administration, okay, so marami po ang mga pinatay, 'di ba? Marami ang pinatay na mga tawag dito, yung mga kabilang po or mga actually yung iba pinaghihinalaan na gumagamit ng drugs, okay? Basta yung kampanya ni Duterte na drugs on war. Okay? So napakarami pong mga inosente ang namatay noon, okay? Nang wala pong due process at hindi nila may pagtatanggol yung kanilang sarili. So ito po ay labag sa karapatang pantao. Kaya nga po, nung panahon na yon na nagagalit ang Human Rights Commission dahil po karapatan ng bawat isa na ipagtanggol ang kanyang sarili sa kahit anumang akusasyon. Okay, dahil nga po doon sa nangyari na yon, nagkaroon po ng nais po ng United Nation na pumunta dito sa ating bansa para magkaroon po ng questioning, okay? Magkaroon ng pagtatanong kay Presidente Duterte sa panahon na yon na bakit nilalabag ang mga karapatang pantao. So, ilan lamang yan sa mga naging sitwasyon dito sa Pilipinas. So, during martial law, syempre na marami po ang nalabag na mga karapatang pantao po sa panahon na yun.
Okay, so sa pamagitan po ng naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights. So universal, ibig sabihin lahat ng kasapi po ng United Nations ay dapat magkaroon po ng batas tungkol sa karapatang pantao. Okay, so umabot po ng ah, 20 taon bago po nakumpleto ang artikulo na nakapaloob sa human rights o yung UDHR, the Universal Declaration of Human Rights. Okay, so babasahin ko lamang ito kasi mamaya ipapaliwanag ko naman. So sabi dito, you have the right. We are all born free and equal. Everyone is entitled to these rights no matter your race, religion, sex, language, or nationality. Everyone has the right to life, freedom, and safety. So you have the responsibility to respect the rights of others. So lahat tayo ay merong responsibilidad na respetuhin ang karapatan ng bawat isa. No one can take away any of your rights. Wala pong makakakuha ng karapatan mo kasi meron tayong iba't ibang karapatan, okay, na dapat nating enjoy. So, ang bawat isa sa atin ay merong karapatan kaya wala pong makakuha nito. So, meron tayong iba't ibang uri kasi ng karapatan. Yung karapatan na hindi talaga siya pwedeng kunin sa'yo. Okay? So, no one has the right to hold you in slavery. So, bawal po yung pang-aalipin. Okay? Kahit sa paaralan natin, okay, kung napapansin nyo, baka may inaalipin. Okay? Diba? O, kunin mo ganito, kunin mo ganyan, ikaw magdala na. Baka may gano'n na. So, hindi po yun pwede, class. Okay? Yun naman kaya, yan, as you can see, bawal po yung kasi dati, nung sinakop po ng mga Amerikano itong Africa, at ng mga British, okay, British, ayan, ay ng mga Europeo, ayan, para mas mga Europeo, yan, nung sinakop po nila ang Africa, yan, nagkaroon po ng slavery diyan. So ginawa nilang kung ano-ano, ginawa nilang ah, aso, o kung ano na gusto nilang gawin doon sa ah, mga tao sa Africa. So sa Pilipinas, syempre nangyari din po 'yan, yung slavery. Sabi nga nila sa panahon ngayon, ang mga tinatawag daw po ng mga alipin ng mga slavery, ayan yung mga ah, yung mga nagpapaalipin, okay, dahil sa pera o sa kung ano man. So hindi po 'yun maganda. O halimbawa, yung mga domestic helper na inaabuso ng mga amo, talagang inaalipin nila, hindi nila pinapakain, okay? Binubugbog nila, kinukulong nila, okay? That is slavery, ha. Okay, so hindi yan pwede, labag po yan sa karapatang pantao. So you have the right to seek asylum in another country if you are persecuted in your own. So every adult has the right to a job, a fair wage, and membership in a trade union. Okay? So, kaya po dito sa Pilipinas, palagi po talagang ah, nagtataas ng sweldo, pero syempre, matagal nga lang, pero nagtataas pa rin naman. So, dapat fair wage siya. So, halimbawa, 610 ang minimum wage, dapat lahat ng manggagawa ay ganun. Kaya ganun ang sahod. So, dapat hindi siya mas mababa kasi nga wala po siya, hindi siya pasok sa fair wage po. So, kagaya dati sa panahon ng mga Europe, inaalipin nila yung mga bata. At saka yung labor, yung child labor, hindi po yan pinahihintulutan ng batas. Okay.
Next, no one has the right to torture you o wala. O yung ano nga yun, nambubugbog, tinu-torture. Kaya yung mga pulis kapag nalaman na tinu-torture, okay? Halimbawa may mga kakilala kayo tapos hinuli at tinorture ng mga pulis, maaari po kayong magreklamo kasi again, labag po yun sa karapatang pantao. Everyone has the right to a nationality. You have the right to leisure and rest from work. O karapatan yan. Kung halimbawa kayo ay magtatrabaho na, ayan, karapatan yung gumala-gala, rest or magpahinga. Kaya po sa lahat ng nagtatrabaho, meron po siyang tinatawag na day off. Kasi nga, karapatan ng bawat tao yan. You have a right, o kahit yung mga domestic helper natin o yung mga yaya, okay, yung mga kasambahay, meron po yung mga day off. Okay? Yung mga police, lahat po, yung mga security guard, may day off po yan sila. Okay? So, hindi po tayo mga hayop. Okay? Kung kayo magtatrabaho na tayo po ay mga tao. So, kailangan po natin ng pahinga. Okay? Karapatan po natin yan. You have a right to be recognized everywhere as a person before the law. So, hindi tinuturing ng mga hayop. Okay? Tayo dapat ay nire-recognize ng mga tao at mayroong karapatan. So, even the animals has also right, diba? Pero hindi yan kagaya sa tao kasi we are all special. Okay? So, hindi yung hayop pwede pa nating patayin kasi para kainin, and that is kasama po yan talaga sa buhay natin, okay? Kasama sa environment na pag ano kasi yan, balance po kasi yan, okay, sa ecosystem natin. Okay, so, pero yung tao hindi maaring patayin, okay, para lang sa kung anong rason. So, again, labag po yun sa karapatang pantao. All consenting adults have the right to marry and to raise a family. So, every one of us has the right to have a family, ayan, to raise a family. Everyone has the right to an adequate standard of living for themselves and their family. So, encourage talaga ng United Nations na sana sa bawat bansa ay wala nang nakatira sa tulay, walang nanglilimos. Kasi dapat, karapatan kasi natin yan na magkaroon ng standard of living. Dapat meron talagang, ang bawat pamilya dapat mayroong bahay. Okay, mayroong shelter. Okay, at hindi sila nagugutom syempre dahil karapatan natin yan. Okay, karapatan nating mabuhay. Okay, we are all equal before the law and are entitled to equal protection of the law. So nakikita nyo naman yan na dapat equal, pantay-pantay, walang bias, walang kamakamag-anak when it comes to law. Okay? So kung nagkasala ang mayaman, dapat parusahan. You have the right to own property. So again, itong karapatang pantao ay nag-a-apply lamang sa mga bansang malaya or tinatawag natin na democratic country. Kasi itong you have the right to own property, hindi po ito nag-a-apply sa mga bansang komunista, okay? Diktador, halimbawa China, Russia. So hindi po sila maaaring may-ari, ayan, ng mga properties. So, everyone has the right to an education. So, hindi po pribilehiyo ang pag-aaral. Okay? So, kaya kailangan pong pahalagahan ninyo ang pag-aaral kasi ito yung karapatan ninyo na dapat ma-enjoy ng bawat bata. Sad to say, may mga kabataan na nais mag-aral ngunit hindi sila makapag-aral dahil nga po sa kulang sa pera. Okay? Pero ayan nga po, ginawa ng paraan ng ating pamahalaan na mayroong libreng pag-aaral. Ngunit, mas pinili na lang ng magulang na huwag pag-aralin. Again, hindi po pribilehiyo kundi karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. So you have the right to seek
legal help if your rights are violated. Okay? So, halimbawa ang kamag-anak mo nagkasala or napagbintangan or something gano'n na kailangan ng lawyer, yan, kung wala pong pambayad sa private lawyer, pwede po lumapit sa PAO, yung sa Public Attorney's Office. Okay? Para po may pagtanggol yung nasasakdal o yung inakusahan po. Okay? Ayan, kasi karapatan po yan ng bawat isa. Okay, so everyone has the right to belong to a religion. So kahit anong reliyon ang gusto mo, go lang. Dapat walang panghusga or wala pong pag-disrespect. Kung hindi po naniniwala sa paniniwala mo, yung kapwa mo hindi naniniwala sa paniniwala mo, you have to respect that. Okay? So, pwede kang mag-share, okay, ng iyong beliefs, pero wag mong i-push, wag mong ipagpilitan yung paniniwala mo sa iba. Okay? Dahil dyan magsisimula ang pagtatalo. Okay. So, everyone has the right to freely participate in the culture and scientific advancement of their community, and their intellectual property as artists or scientists should be protected. You have the right to think and voice your opinions freely. Kaya may karapatan ka na ipahayag yung sarili. But remember, dapat po okay, dapat wala kang masasagasaan or wala kang madidegrade ng mga tao. Okay? So, para ikaw ay nagbibigay ng opinion mo based on the information or kung ano man yan. Okay? So, kailangan totoo ka sa mga sinasabi mo, hindi yung chismis lang. So, yes, we have the right to voice our opinions, but we also have a responsibility. Okay? Na wag tayong makasakit ng kapwa natin. If you want to tell the truth, di sabihin mo yung totoo. Okay? Wala namang pumipigil sa'yo. No one has the right to wrongly imprison you or force you to leave your country. Okay, so everyone has the right to gather as a peaceful assembly. You have the right a right to fair public trial. So kailangan may due process. Hindi pwedeng ikaw ay bibigyan na lamang ng hatol ng hindi mo man lang ipinagtatanggol ang iyong sarili. So everyone has the right to freely participate in the culture and scientific advancement of their community, and ito naman, ayan, may kinalaman sa science. So kung magiging as you can see, yung mga estudyante na magaling sa mathematics, sa science, nag-iimbento sila. Okay, may mga inventions, pwede pong gawin yon. Okay? So, hindi nag-imbento ng kwento ha, okay? Ng studies, mga discoveries, magawa ng robot and anything na makakatulong po sa isang bansa, sa ating bansa. Everyone has the right to gather a peaceful assembly. So, yan po, ayan, makakatulong ka. Ayan, meron karapatan na magkaroon po ng mga malayang pagtitipon. So, halimbawa, merong mga assembly, ayan, pwede po it's either religious or sa kung ano man, ayan, basta alam yan ng ating LGU or ng local government like barangay, mayors. Okay, so halimbawa yung mga nagpoprotesta, yan, kasama po yan. So malaya po tayo dyan. Okay. Or may karapatan po tayo. We are all entitled to a social order in which we may enjoy these rights. Yung mga, halimbawa, yung mga health
Ayan, health center, ayan, yun yung mga tinatawag na mga social order, yung mga DSW, yan, yung mga ayuda, like yung mga 4Ps, yan. So, yan po ay karapatan po yan. So, everyone is innocent until proven guilty. So, again, hindi maaaring mag-akusa na, "Oy, ikaw, mamamatay tao ka." Hangga't hindi napapatunayan, you are not guilty, okay? You are innocent. Kaya nga may due process. Kailangan ipagtanggol mo sa dapat maraming ebidensya. Nagpapatunay that you are innocent or di naman kaya maraming nagpapatunay na ikaw ay nag-gather ng maraming impormasyon and para mapatunayan mo na ikaw ay walang sala or it's either kapag nakita ng judge na ikaw ay nagkasala, ay di you are guilty. But again, hindi maaaring magsabi ang isang individual na siya ay guilty o ayan, as you can see kapag kapag ang isang inakusahan kasi ganun yun muna akusado. Okay, akusado siya, hindi siya guilty. Okay, inakusahan pa lang kasi nga di pa napatunayan eh. Okay, so basta hindi pa napatunayan ay hindi po siya guilty. Okay? So, you have the right to participate in the governance of your country. Ayan, yung pagboto. Okay? Kasi ang isang boto ay mahalaga para po mabago ang ating bansa. Everyone's rights and freedoms should be protected unless they obstruct the rights and freedoms of others. Again, everyone's rights and freedoms should be protected. Okay, dapat protektado ang ating kalayaan at ang ating karapatan unless they obstruct the rights and freedom of others. Kaya na sinabi ko, natatapos ang ating karapatan kapag nilabag natin ang karapatan ng iba. Okay, karapatan at kalayaan ng iba. Kaya na sinabi ko, lahat maaari kang magsabi ng opinion mo. But make sure ng opinion na yon ay hindi nalalabag ang karapatan at kalayaan ng ibang tao. Okay, limbawa, nagsasalita ka. Okay, you're giving your opinions. Tapos, nung binigay na sa kabila, sinabi mong stop. Okay, you don't have the right to speak. That's wrong. Okay? So, bigyan kung manghingi ng opinion, dapat maging bias po. Okay? Kailangan marinig yung bawat panig. Okay? Bago po makapag-decide kung sino nga ba ang tama at sino nga ba ang mali. You have the right to privacy. No one can interfere with your reputation, family, home, or correspondence. Again, karapatan natin na magkaroon ng private life. Ganito, meron tayong mga personal password, 'di ba? So, Messenger, Facebook. So, even your family, dapat kung ayaw mo na ipaalam yung password mo, it is your right to say no. Kasi nga, it is a private. Hindi rin po maaari na magbasa ka ng message ng iba unless pinahintulutan ng tao na yon. Okay? So, that is privacy. And again, you also have no rights to film, okay, to picture other people kasi nalalabag po ang kanyang karapatan, okay, to a private life. Kaya, yung sa mga mahilig mag-video, mag-picture, yan, please lang wag nating gawing, wag na nating gawing
normal na nilalabag po ang privacy natin. Kasi again, isa po yan sa karapatan na dapat nating ma-enjoy yung private life. Okay? So, wag kayo masyadong public kasi baka ano man ang mangyari. Kasi when we say private life, pinoprotektahan mo yung iyong pribadong buhay. Ayaw mo na makaalam yung ibang tao. Okay? So again, ayan sa mga Balaranians, ayan sa mga estudyante ng Balara, please lang refrain niyo po yung pagkukuha ng mga pictures, ng mga video without the permission of that person. Okay? At yung mga mahilig magbasa dyan, naku po, ng mensahe ng hindi naman sa kanya ay nilalabag mo po ang karapatan ng tao na yon. So, you have the right to travel. Ayan, mag-travel kayo hanggat gusto ninyo, hanggang saang bansa pa yan. Basta maging mabuti kayong traveler, maging mabuti kayong turista kasi baka pag nag-travel kayo, naging turista kayo, ay lumabag kayo sa mga batas doon, ako baka hindi na kayo makauwi ng Pilipinas. Okay? Dahil may nilabag kayo. So, be a responsible traveler. Okay? So, you have the right to social security and the entitled to economic. Ayan yung kagaya ng sinabi ko kanina. No state, group, or person can use this declaration to deny the rights. Okay, walang pamahalaan, walang kahit anong grupo, tao ang makapag-deny ng mga binanggit ko po na karapatang pantao ng UDHR. Okay? So, wala pong pwedeng kumuha ng mga karapatan na mga binanggit ko po. Okay? So, klaro po yung karapatang pantao natin. Okay na, or tinatawag natin na UDHR or the Universal Declaration of Human Rights. Ngayon naman, alamin natin ang tatlong uri ng karapatan. Okay? Una, likas na karapatan. So, ito yung tatawag natin na natural laws. Natural rights pala. Natural rights, karapatang constitutional or constitutional rights, karapatang kaloob ng binuong batas. Yung likas na karapatan or natural rights, hindi maaaring makuha, tanggalin sa'yo. Karapatang constitutional, depende po ito sa bansa na yung kinabibilangan. Sa Pilipinas, yan, nag-a-apply itong constitutional sa 1987, the Philippine Constitution, 1987 Philippine Constitution. Tandaan mo sa artikulo 3 or Article 3, Bill of Rights, diyan po nakapaloob ang ating mga karapatan. Again, alinsunod po yan sa UDHR. Okay? Para lamang po kapag mayroon pong batas dito sa Pilipinas, kung may lumabag, edi may parusa. Okay. So again, Article 3, Bills of Right. Okay, o sa Tagalog po ay Katipunan ng mga Karapatan. Bill of Rights, dyan po nakapaloob. Article 3 ng 1987 Philippine Constitution. Ang mga karapatang kaloob ng binuong batas, ito yung maaaring tanggalin, maaaring i-repeal or merong mga papalitan, okay, ng mga batas. So, yan. So, sa likas na karapatan, ayan, mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipinagkaloob ng Estado. So, naturally, nung ipinanganak ka, may karapatan ka na. 'Di ba? Bawal po sa atin ang abortion. Why? Kasi nga karapatan mong mabuhay. Ang isang bata may karapatan na mabuhay. Hindi siya maaaring patayin sa sinapupunan pa lang. O ibang case naman yung miscarriage. Okay? Kasi di naman yung sinasadya.
But yung abortion po, hindi po dapat talaga yan pinahintulutan kasi sa ibang bansa that is legal, sa atin ay hindi. Kasi pinapahalagahan natin ang buhay. Kahit na ayaw ninyong mabuhay kasi maraming mga pagsubok but still tayo ay may karapatan na mabuhay and karapatang maging malaya. Okay? So, yung mga sanggol, ayan, yung mga tinatapon ng mga sanggol, pinaparusahan po ang mga magulang na nanay na irresponsable. Okay? Kasi nga, yung bata na yon, okay, yung sanggol na yon, meron na po siyang karapatan. Karapatan niya mabuhay, karapatan niya maging malaya, okay, pero hindi natin karapatan yung pumili tayo ng magulang natin. Yan yung hindi yan as in hindi yan karapatan. Yung gusto nating piliin yung ating magulang kasi hindi naman natin pwedeng gawin yan. Okay, same way with your parents. Hindi rin naman sila maaring pumili ng magiging anak nila. Okay? So, naway malinaw yan. Okay, hindi yan maaaring makuha sa atin. Karapatang kaloob ng binuong batas or tinatawag natin na statutory rights. Ayan yung state yan ha. Yan yung mga batas na binuo, okay, ng Kongreso, ng Senado. Okay, pwede po yung tanggalin at palitan ng panibagong batas. Okay, kagaya ng discrimination law, labor law, yung preliminary investigation. So, kapag nagkaroon ng pangyayari, mayroon po yung tinatawag na halimbawa may shooting incident or mayroong murder na nangyari, hindi po kaagad magsasabi na ah, paparusahan na yung kundi nag-undergo po yun ng preliminary investigation na tinatawag natin na sa paunang, di ba narinig natin sa balita, sa paunang investigasyon ng mga pulis, ayan, siya pala ay sangkot sa isa pang krimen o something like that. Okay, so pwede yang baguhin. Okay, pwede yang palitan, tas pwedeng kasi 'di ba preliminary o halimbawa itong preliminary investigation, pwede kasing mabago 'yan kasi nga initial pa lang naman 'yan. Okay. Yung labor law naman, ito yung mga when it comes to employment, pwede pong i-revise yung law na 'yan. Ayan, tapos palitan po ng mas magandang batas na kung saan mas makapagbenepisyo ang buong manggagawa. Okay? Labor kasi we're talking about mga manggagawa po yan, manggagawang Pilipino na dapat may enjoy talaga ng bawat manggagawang Pilipino. Kayo sooner, yung iba sa inyo ay nagtatrabaho na. Okay? So, naway na-enjoy ninyo ang mga benepisyo ng kumpanya na inyong pinagtatrabuhan. Sooner, ayan, kayo ay magiging professionals na. Make sure na na-enjoy nyo po yung mga karapatan na yun. Okay? So, dahil dapat ang pagtatrabaho, na-enjoy mo dapat yung pagtatrabaho mo. Hindi ka dapat stress. Stress is part of our life, pero hindi yun to the point na hindi ka na masaya sa ginagawa mo. Pag ganun, ay maaari kang umalis sa iyong pinagtatrabahuan. Okay, kung hindi ka na masaya, umalis ka na. Okay, next yung karapatang konstitusyon. So, meron kasing iba't ibang karapatan. Konstitusyon, karapatang civil or civil rights, karapatang mabuhay, magsalita at ipahayag. Ayan, yun yung mga civil rights. Alam nyo na yan. Okay, next ay karapatang politikal. Ayan, yung maaring karapatang bumoto. Okay, karapatan sa pagkamamayan, magpetisyon. Halimbawa, mayroong mga kaso, ayan, pwede kayong magpetisyon, magsalita, maglimbag, mag-publish po yan. So, halimbawa, meron kayo sinulat, okay, na pag-aaral, ayan, pwede ka mag-publish ng mga books,
Yan, yung mga may mga sinulat kang kwento. Ayan, karapatan po yan. Okay? So, kalayaan yan. Isa yan sa mga karapatan natin. Magtipon-tipon, bumuo ng samahan, basta't hindi labag sa batas. Yung mga samahan, baka naman ano yan ha, krimen. So, or mga, halimbawa, rebelde. So, hindi po yan pwede. Okay? Mga samahan na pwedeng makatulong sa'yo bilang isang mamamayan at makatulong sa bansa. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko, pwede pong tumakbo as a government official. Yan, kapag kayo ay nasa tamang edad na syempre. Kaya sinasabi ko sa inyo, respeto ninyo ang bawat isa. Yan, yung dati, yung mga kaklase ninyo ngayon na medyo tamad, okay, hindi nag-aaral ng mabuti, malay nyo naman pag nagbago yung mga yan, maging presidente yan, maging vice president yan ng Pilipinas. So, hindi natin alam anong mangyayari in the future. So, mahalin natin at irespeto ang bawat isa. Okay? Kasi lahat meron kayong mararating. Okay? So, karapatang panlipunan, karapatang pumili ng relihiyon, ayan. So, kahit anong relihiyon ang gusto mo, go. Kasi karapatan po yan. Karapatang maglakbay. Again, sa karapatan, meron kang tungkulin. Tungkulin mong irespeto ang relihiyon ng iba. Karapatang maglakbay, pwede ka pumunta sa iba't ibang lugar basta tungkulin mong wag magpasaway sa lugar na pupuntahan mo. Ayan, kung lalo na gusto pumunta sa dito muna sa Pilipinas. So, irespeto natin ang kultura ng mga pupuntahan natin ng mga lugar at mga bansa. Okay, karapatan sa lihim na korespondensya at komunikasyon. So, we're talking about yung mga social media, yan, lihim sa correspondence po yan. Okay? So, karapatan sa pangkabuhayan, ayan, karapatan pumili ng propesyon, ng hanap buhay. May karapatan po tayong gawin yan. Makinabang sa mga likas na yaman, okay? Makinabang at hindi sisirain, karapatan sa edukasyon, karapatang maging ligtas sa maruming kapaligiran. Dahil paano natin ma-enjoy yung karapatan maging ligtas sa maruming kapaligiran kung ikaw ay panay pagtatapon ng mga basura. So walang mangyayari diyan na ligtas sa karumihan ng kapaligiran. Kasi nga, kaakibat niya na yung iyong responsibilidad na pulutin ang kalat, huwag magkalat, okay? Huwag din po vandal, okay? Kasi kapag may vandal sa loob ng paaralan, 'di ba, hindi maganda, hindi malinis ang kapaligiran. Kaya kailangan laging naglilinis. Okay? So, maging responsable sa pagtapon ng basura. Karapatan, bayaran ng wasto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan. So, pwede yan, magkaroon naman, maaari naman sa Pilipinas magkaroon ka. Ayan, kung gusto mo, kung sobrang yaman mo na in the future, pwede kang bumili ng island. So, lagyan mo ng pangalan mo o island of ganito, ganyan. Okay? So, karapatan sa pagmamay-ari. Okay, next na karapatan sa nasasaktal. So, alam nyo na yan. Innocent until proven guilty yan. Diyan po yun papasok. Okay. So, sa Universal Declaration of Rights of the Child naman po, karapatan sa pagkakapantay, ano man ang pinagmulan ng lahi. So, dito, kasi bukod sa saligang batas ng 1987, ang samahan ng nagkakaisang bansa United Nations ay bumuo po ng pandaigdigang kasunduan ng 1959 ng mga karapatan ng mga bata or mas kilala sa tawag na Universal Declaration of Rights of the Child. Bakit yung mga bata? Kasi mga bata hindi nila kayang may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Okay? So dito, para maprotektahan ang kanilang mga karapatan, na ang responsable ay ang mga
nakakatanda. So, dahil hindi nila kaya na protektahan ang kanilang mga sarili, kaya kailangan mismo ang batas, ang mismong estado ang magbibigay sa kanila ng karapatan. So, karapatan sa pagkakapantay-pantay, anuman ang mulang lahi, relihiyon o bansang kinabibilangan, karapatan sa natatanging proteksyon sa pag-unlad sa pisikal, mental, at social. So, napakahalaga niyan that we are healthy physically, mentally, and social. Social. Karapatang mabigyan ng ah, pangalan at pagkamamayan. So, each one of us, ayan, every one of us, rather, magkaroon ng karapatan po natin na magkaroon ng pangalan at pagkamamaya. Karapatan sa sapat na nutrisyon, tirahan at serbisyong medikal. Kaya nga po, kapag ang mga kabataan ay medyo naghihirap sila, nagugutom, 'di ba? May mga pa-feeding program, may mga libreng medical missions. So, para ma-enjoy yung itong karapatan na ito, 'di ba? Ginagawa lahat ng ating pamahalaan para lamang matugunan, okay, at matamasa natin ang mga karapatan na ito. Karapatang magtamasa ng maayos na pamumuhay kahit may kapansanan. So, kaya naman gumawa yung 'di ba, yung Pilipinas na laging merong dapat walang discrimination kahit ano pa ang kanyang may kapansanan man siya o wala, dapat may trabaho siya. Kasi karapatan ng bawat isa yan na mabuhay eh. Okay? So, kahit may kapansanan, pwedeng mag-aral, pwedeng magtrabaho, pwedeng sumali sa mga anumang nais niyang sports. Okay? Basta kaya niya, go lang. Karapatang maglaro sa libreng edukasyon at sa libreng edukasyon. Okay, karapatang mapangalagaan sa lahat ng pagkakataon, karapatang lumaki sa isang mabuting lipunan, karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa diskriminasyon, kapabayaan, pagmamalupit at pagmamalabis. Okay, so lahat yan ay karapatan ng isang kabataan. Okay, karapatan niya. Yan, kagaya sa inyo, karapatan niyo po yan. Yan, nag-a-apply po yan sa inyo since hindi pa po kayo 18 years old. Kayo ay still mga bata pa. Okay? So, hindi nyo pa kaya ang inyong mga sarili. Okay? Baka akala ninyo pag nag-aaway or merong hindi kakaunawaan sa pamilya, 'di ba? Usually, yung mga kabataan na kagaya, 'di ba, lumalayas na. Kaya ko na yung sarili ko. No, hindi pa. Okay? Hangga't wala pa kayong napapatunayan sa sarili ninyo, which is yung hindi nyo pa kaya buhayin yung sarili ninyo, huwag muna kayong magmalaki. Okay? Huwag muna kayong magmalaki sa magulang ninyo. Pero kapag kaya nyo nang buhayin yung sarili ninyo, huwag nyo naman din kalimutan yung inyong mga magulang. Huwag kayong maniwala doon sa mga nababasa ninyo na walang karapatan or hindi obligasyon ng anak na ibalik yung sakripisyo ng magulang sa inyo. No, hindi po gano'n 'yon. Okay? So, bilang utang na loob mo sa magulang mo, meron kang obligasyon bilang anak na alagaan yung iyong mga magulang. Pero 'wag naman to the point na lahat na lang binibigay mo sa pamilya mo at wala na natitira sa'yo. Again, magtira pa rin sa sarili mo. Magtira pa rin kayo sa mga sarili ninyo. Kasi in the future, naway maalala ninyo yung sasabihin ko, kasi kapag kayo ay nagtatrabaho na, marami na kayong responsibilidad. So, responsibilidad ninyo at meron na kayong obligasyon sa inyong pamilya. Okay? So, naway hindi ito maging dahilan para mag-away-away kayo to have a broken family kasi some of you ay nararanasan yung broken family and it's not easy, okay, na magkaroon ng broken family. Most of you actually ay nakakaranas ng hiwalay ang pamilya. Okay? Naway magtagumpay kayo sa inyong tatahakin ng mga
karera 'no. And wag niyong kakalimutan yung mga tao na nagsakripisyo para sa inyo, which is yung mga magulang ninyo. Naway ma-enjoy nila yung bunga ng kanilang mga paghihirap kapag kayo ay nagtatrabaho na. Okay? So, naway matamasa din ninyo yung mga bagay na o mga karapatan sa dito sa ating bansa. So, bago po kayo umalis, ayan, sa ating bansa. Okay, so yun lamang po ang mga karapatan. Naway maging lesson po ito sa bawat isa sa inyo na maging responsable po tayo dahil meron po tayong mga karapatan. Laging iisipin ang kapakanan ng iba at wag naman tayong maging selfish. Pero kung sa tingin ninyo kayo ay nauubos na, again, magtira kayo sa inyong mga sarili. Okay? Hindi po masama yun. Yun. So, yun po ang mga karapatang pantao. Naway marami kayong natutunan. So, ngayon, subukin nga natin kung may natutunan nga kayo. So, una, sasabihin lang natin kung natural rights, constitutional rights, o statutory rights. 1, karapatang ipagtanggol ang sarili. Pwede po siyang natural at pwede din po siyang constitutional rights. Pwede dalawa dyan yung sagot, natural or constitutional rights. Pangalawa, karapatan sa malayang pagpapahayag. So, hindi po yan natural rights. So, ang sagot po dyan ay constitutional rights. Okay, kasi yan po ay nakasulat sa Constitution. Number 3, karapatang mabigyan ng pangalan. So again, Bill of Rights po, yan po ay constitutional rights ha. Yan, kasama po yan dyan sa Bill of Rights, yung karapatan sa malayang pagpapahayag. 3, karapatang mabigyan ng pangalan. So, natural rights po yan. Actually, natural rights po yan. Karapatang makapag-aral, natural rights or pwede, natural rights pala. Okay, next is karapatang tumangging maging saksi laban sa kapwa, ito naman ay constitutional rights. Karapatang magplano ng pamilya, constitutional rights po yan. Again, pag sinabing constitutional rights, ito po ay mga batas, mga karapatan na nakapaloob po sa constitution ng isang bansa. So sa Pilipinas, Article 3 po, Bill of Rights, yan, nakapaloob po yung iba't ibang karapatan natin. Number 7, karapatang makapagtrabaho, that is natural rights. 8, karapatang mabigyan. Kasi dito class, yung karapatang makapagtrabaho, dito kasi papasok yung karapatang mabuhay. Paano ka mabuhay kung hindi ka makapagtrabaho? Kung halimbawa ngayon sa panahon, ngayon kung hindi mo pa kaya, ikaw ay binubuhay ng iyong magulang na may mga trabaho. Okay? So, clear yan. Papasok po kasi ito sa karapatang mabuhay. Karapatang mabigyan ng mabilis at makatarungang paglilitis, that is constitutional rights. Karapatang magkaroon ng sariling relihiyon. Ayan, karapatang magkaroon ng sariling relihiyon, that is natural rights. Karapatang hindi makawala sa panganib ng kaparusahan sa paglabag sa that is statutory rights po. Okay. So, para naman po sa inyong performance task number 2, maaari po itong ipasa sa Monday. Yan, sa A4 bond paper, gumawa ng poster slogan. Yung nagpapakita na may mahalagang ginagampan ng papel ang karapatang pantao sa ating lipunan. Okay, so A4 bond paper po yan. Halimbawa po, yan po yung poster slogan ha. Meron pong drawing tapos meron pong statement. Okay, poster slogan ang gagawin. Mahalaga nga ba? Okay, may mahalaga bang ginagampanan ng papel ang karapatang pantao sa ating lipunan? So ito'y nagpapakita ha na mayroong mahalagang ginagampanan ng papel ang karapatang pantao sa ating bansa. Okay, ito naman ang rubric. So, that is 20 points. Okay. At
Ganun ulit, kung natapos mo ang video na ito, comment ang iyong pangalan, section at magbigay ng iyong natutunan sa paksa na ito. So, magbibigay ulit ako ng 10 points. So, kung natapos mo yung module 1, so meron ka ng, at itong module 2, meron ka ng 20 points. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay sa araw na ito. So, meron kang 1 hour para panoorin ang video na ito. Thank you!